Oh, so ito na. Magbigay po tayo ng initial reaction. Okay, hindi ko pa napapanood yung buong 4 na oras na hearing, pero yung simula, yung unang maiinit na mga parte ay napanood po natin. At iba talaga pag si Senator Raffy Tulfo yung nagtatanong eh. 'Di ba? Parang iba yung paggisa pag si Tulfo eh. So pero marami pong mga lumabas na mga impormasyon kung saan po ay lumalabas na may pagka hindi totoo o sinungaling yung pong mga sinabi ni Mayor Alice Guo dun sa interview kay Karen Davila, okay? So ito yung mga ilan sa mga balitang lumabas kanina doon sa hearing. Documentary evidence presented at the Senate probe shows that Angelito Guo and Amelia Leal, the biological parents of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, have 2 more children. All birth certificates indicate that Guo and Leal are married, but the dates of marriage differ across the documents. Okay? So, ibig sabihin, yung storya niya na iniwan siya pagkapanganak, paano mangyayari yun? Nagkaanak pa sila ng 2 beses uli. Na parang na lumalabas na parang hindi kilala nitong si Mayor Alice. Okay? Mayor Guo claimed in an interview that she is the love child of her Chinese father and a house help who worked for his family. She also said she was abandoned by her biological mother. Apart from the birth certificates, Senator Risa Ontiveros also presented a PSA certification that there was no record of marriage for Angelito Guo and Amelia Leal. They also do not have birth registration records. Anong ibig sabihin? Posible, baka sa China sila kinasal. O baka taga-China sila pareho. 'Di ba? Pilipino ba yung dalawang yan o baka mga Filipino names lang itong mga binabasa natin ngayon? 'Di ba? Si Amelia Leal, kung siya ay Pilipino talaga, bakit wala siyang kahit anong registration o record? 'Di ba? Parang nakakaduda naman 'yon. Sabi niya, ang parating niyang sagot, ito yun eh. Dati, hindi ko po maalala, Your Honor. Ngayon po, ang kanyang sagot, as much as possible, ayoko pong sumagot ng hindi ko alam, Your Honor. May bagong script. May bagong script itong si Mayor. Dapat siguro, ang sabihin niya, ito ako na nagtuturo kay Mayora Alice. Kasi ako nahihirapan para sa kanila eh. Ang hirap sumagot dun sa script eh. Dapat ang sabihin niya, ang nilagay po dyan si Amelia Leal, pero baka hindi po siya yung totoo kong magulang. Baka siya lang yung nilagay dyan, siya yung umako sa akin, pero ang tunay na magulang ko ay isang kasambahay na hindi ko na nakilala. O, tinan mo Mayora Alice, inaayos ko yung storya mo kasi medyo magulo eh. So, paano nga lalabas na na si Leal ang iyong biological nanay? Ibig sabihin, kumbaga, kapatid mo sa ama at ina, yung sumunod na dalawa. Madaling mapatunayan yan with a simple DNA test doon sa dalawang tao. Ewan ko lang kung mahahanap pa yung pong dalawang kapatid nitong si Mayora Alice. So, na-establish na yon. May dalawang kapatid si Mayora Alice. Ang tanong na lang, ito ba ay half brother and sister, half sibling, or buo? Kasi kung buo, talagang butas na yung storya ni Mayor Alice. Talagang maling-mali na yung storya niya. Kumbaga, sobrang halatang sinungaling na yung kanyang storya. So, importante dito yung kanyang mga kapatid. Yung ano na dito sa story. At yung mga kapatid ba niya ay Filipino citizen o Chinese citizen pareho. O yun, kasi yun ang parang contention dito eh, na tumakbo siya na as mayor while being a Chinese citizen. 'Di ba? Pero meron siya Pilipino, Pilipino. So, yun nga yun nga ang nakakagulo diyan ito. So, ito pa yung ibang mga lumabas na mga punto may tinanong din si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sunod-sunod yung mga hirit ni Senator Jinggoy he received information, okay? That Bamban Mayor Alice Guo has a live-in partner who is also a mayor in Pangasinan. Nako, sino kaya yan? Senator Jinggoy. Senator Jinggoy nagsabi, nako, akala ko pa naman single tong si Mayora. Parang habang tumatagal, parang gumaganda si Mayora, no? Doon sa mga hearing, no? Pero anyway, may live-in partner daw na manages yung Pogo business. So, posible siya yung nagmamanage, tapos takbo ka na nga mayor. Kung si Alice Go nga, naging mayor, yung boyfriend pa kaya niya. So, according to Senator Jinggoy. Kung totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy, hindi natin alam.
Go says while she is being romantically linked to some public officials, she is not in any relationship. She also insisted that she is not in the pogo business. Wala po akong boyfriend, wala po akong partner, wala rin po akong pogo business, Your Honor. Okay? Ayun. Ayun. May pag-asa pa. May pag-asa. Kasi yung type ko talaga, yung mga simpleng tao simpleng babae, simpleng ganda, may pagkasanchay. Diba? So, saktong-sakto, simpleng tao, simpleng babae, may helicopter, si Mayora Alice Go. Saktong-sakto. Pero, yun nga, di natin alam, baka naman pala may boyfriend na mayor. Mahirap namang makaawa yung mayor na may boyfriend pala ng may boyfriend kung totoo yan. Pero sabi niya, single daw. So, ilan lang yan sa mga maraming Kumbaga si Tulfo kanina, challenge her to a lie detector test. O tapos si Senator Gatchalian, ang dami ding mga nilabas na tapos sa DILG, parang takot itong si Mayor Alice Go, alam nyo? Yun din yung nakuha kong parang observation ko Kasi if ever merong mga humahawak dito kay Mayor Alice Go, tinuturuan siya ng sasabihin. Kaya hindi siya 'di ba? Parang mas mabuti pang matanggal ako ng mayor dito. Mas mabuti pa na ma-contempt ako o ma-perjury ako kesa magalit yung mga may hawak sa akin. Parang ganun lumalabas Hindi ko alam kung parang ganun yung vibes na dumating sa akin. I could be wrong Hindi ko naman alam talaga yung nangyayari diyan. Pero parang natatakot sumagot itong si Mayor Alice Go Medyo iniba niya ng konti yung script niya. Pero this is the biggest teleserye now in Philippine kumbaga social media. 'Di ba? Talagang buong Pilipinas ay nakatutok dito sa storya ni Mayor Alice Go. In fairness, nagpakita siya, akala natin magtatago na Pero halatang halata po yung mga butas sa kanyang storya. At habang dumadami yung mga facts dito, yung mga documentations, ay lumalabas po yung buong katotohanan. So, mamaya po panoorin natin ang live yung buo. So, see you po sa next vlog po natin. Stay safe parati guys. Remember, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.